Good day guys! Welcome muli sa Noah's Garage. So nandito ngayon tayo sa ating Hyundai Castin. So sa video ito, papakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang fuel consumption ng ating Hyundai Castin. So sa last video ko, pinakita ko sa inyo, sinabi ko sa inyo na ang nakikita sa gauge, mga 3 to 14 kilometers per liter yung nakikita sa gauge, ano. Pero marami sa inyo nagsabi mas gusto nyo makita yung actual na, yung manual computation. So itong gagawin natin. So makita nyo ngayon dyan, nasa half full yung ating fuel. So papa-full tank tayo, tapos i-reset natin mamaya yung ating trip, yung trip meter natin. Okay, so punta tayo sa gasolinahan. Ayan guys, so papa-full tank tayo. Okay. Ayan. So, papa-full tank tayo ngayon. So automatic lang, ano, hindi sasagad. Automatic lang. Tapos i-reset na natin ito. Ayun. Reset na. Tapos gawin nating sport mode. Yan, sport mode. So sa lahat ng biyahe natin, sport mode tayo. So pupunta tayo ng ng Cabangan, Zambales. Babakasyon kami doon ngayon. So tingnan natin kung gaano ba kalakas talaga sa fuel itong si Castin. Okay? Okay guys, nandito ngayon tayo sa Cabangan, Zambales. So yung resort na ito walang name basta nakalagay lang Beach Villa sa Airbnb. Sa Airbnb ko to nakita, pero kinausap ko yung mismong may-ari, kaya hindi na ako nag-book via BNB para makatipid. So naka-discount pa ako, ano. Ngayon natin ito si Castin. Yun namang Starex na yun, 2021. Yan ay sabihanan ko. So makita nyo yung size difference, malaki talaga si Starex. Tingnan ninyo. Pero hindi naman papahuli si Castin. ...2021 model. Ito yung mga aftermarket, yung mga nasa black market, yung gray market na Starex na hindi nabibili sa mga dealership. Ang brand new niyan nasa 2.5 kung di ako nagkakamali, ng 2021, bago lumabas yung Staria. Yan, so ito yung ating bagong Castin na bagong PPF. So tour ko kayo guys na dito sa Beach Villa na ito. So ayan na yung ating beach. Pupunta ka ron South China Sea kung di ako nagkakamali. Ito yung villa, dalawang villa yan, kaiba. Nandito kami, pangalawa.
Maalon ngayon. Super alon. So, mamaya ako napapakita sa inyo yung yung computation ng ating fuel consumption kapag nakauwi na tayo ng Maynila, saka tayo magpapagasol. Pakita ko lang sa inyo yung beauty ng Zambales. Actually, Ilocano ko eh. Ang tatay ko lumaki dito sa Narciso, malapit lang dito sa Cabangan. Pero ako lumaki ako sa Maynila, kaya hindi ako marunong mag Ilocano. Yan, maalon siya. High tide daw ngayon eh. Lapit tayo. Ang laki ng alon, guys. Ang laki ng alon. Sarap maligo. Oh, pababa oh. Very steep. Kakaiba tong beach na to. Pababa siya o pababa, guys. Ha? Oh, laki ng alon. Oh, katakot. Marami na rin mga resort dito, guys, tabi-tabi. Tabi-tabi yung mga beach resort dun, oh. Yan, mga beach resort na rin yan. Dito tayo sa Villa. Ito yung Villa, guys. Yes. Yan, so yun yung mga beds. Nasa isang room lang. So kasya dyan 14 packs. So may mga bed sa ilalim. Nandun yung CR, shower, back door. Yung kitchen nandun sa likod na itong wall na ito. Yan, so luluto sila dun ngayon eh. So kung gusto nyo dito, yan, marami kayo, kasyang kasya, no? Hindi nga lang nakadivide yung, walang nga lang separate na rooms. So ganyan lang siya. So pwede na, diba? Sarap. Kaway-kaway dyan. Bayaw ko. Pogi, diba? Mas pogi ako dyan. Parang hilaw pa. Hindi, lulutuin pa ako. Kasi anong oras pa lang? Makape. Pwede mag-ihaw. Ito yung children's pool. Okay guys, so dito tayo sa Manila, papagas ulit tayo. So ayan, kung sana nakikita ninyo, no? So papa-full tank ulit tayo. Ang ating na-accumulate na trip ay 404 kilometers .2 and 404.2 kilometers, no? From Manila to Zambales, Zambales to Manila. So tingnan natin ngayon kung ilang litro yung malalagay natin, ano? Yan, so ang ating liters ay 33.58 kung nakikita nyo. So 404.2 divided by 33.58. Tingin? Yan, 12.03 kilometers per liter. So yan yung pinaka consumption natin. Naka sport mode tayo, hindi tayo nag-iba ng driving mode. Mostly ito ay highway driving, pero nagkaroon din tayo ng city driving kahit kaunti, pero hindi that much. Okay, so yan yung ating kilometers per liter reading. So hindi naman siya nagkakalayo dito sa ating gauge, 12.2 rin. Ilan yan? 12.03 dito sa ating gauge, 12.2. So accurate, no? Accurate naman yung ating gauge cluster. Alright guys, so 12.02 kilometers per liter. Not bad, okay na yon for a minivan. Okay, so ano yun, combination ng highway tsaka city driving. Kasi na-traffic din ako sa Subic tsaka sa Castillejos ba yan. So matraffic din sa area na yan eh. Kaya masasabi ko na combination yun ng city tsaka ng highway driving. Okay guys, so sana nagustuhan nyo yung video na ito kahit maikli lang.
Sa susunod, marami pa tayong mga feature ng mga products tsaka mga DIY sa ating dalawang sasakyan. Tapos turuan ko kayo sa future videos din natin. Papakita ko kung paano ang tamang procedure ng paglinis ng inyong engine bay. So marami rin akong mga videos sa engine bay. Pwede nyo balikan yon para makita nyo paano ako nag car wash ng engine bay sa ating sasakyan. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.